At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Trending ngayon sa social media ang balitang di umano'y inatake sa puso si President Kuting ng Norte Jr. dahilan para agad siyang isugod sa ospital kaninang madaling araw. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, bigla raw bumagsak ang kanyang kalusugan matapos ang sunod-sunod na official engagements nitong mga nakaraang araw. Sa kabila ng kakulangan ng opisyal na pahayag mula sa Malacanang, umuugong na agad sa social media ang hashtag na karma habang mailan pang netizens na tila nagdiwang sa balitang ito. Ayon sa kanila, ito raw ang karma para sa mga isyong kinakaharap ng administrasyon mula sa controversial na Maharlika Fund hanggang sa mataas na presyo ng bilihin. Ngunit may ilan din naman na nananawagan ng respeto at pagdarasal anuman ang politikal na paninindigan. Git ng iba, ang ganitong klase ng balita ay hindi dapat gawing biro o pagdiriwang, lalo na't may kinalaman ito sa kalusugan ng isang tao, pangulo man o hindi. Sa ngayon, marami ang humihiling ng kumpirmasyon mula sa mismong kampo ng Pangulo. Patuloy po naming babantayan ang pag-usbong ng balitang ito at agad naming ihahatid ang opisyal na pahayag kapag ito'y lumabas. Para sa ngayon, panatilihin po natin ang pagiging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa mga hindi kumpirmadong impormasyon. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Marcos Jr. critical na. At ito, Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nalalapit na ang paglaya. Grabe itong mga pag-uusapan natin ngayon, mga Banateros. Welcome back to my YouTube channel, J.K. Bara TV nga po pala. Isa sa mga Banateros Brothers. At eto na nga, pag-usapan na natin itong latest update po sa kalagayan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung mga di umano ay may sinugod. May sinugod na isang, sabihin na natin si Marcos daw, ha? Si Marcos daw. Allegedly. Ito ay titignan ho natin kung totoo o hindi, no? At ito po ay hindi po nanggaling mismo. Magre-reaction lamang ho tayo. Baka kasi makulong Baka kasi makasuhan na naman tayo Sinabi na naman, fake news na naman, J.K. Bara. Pero yun nga, at dinala nga daw itong si Pangulong Bongbong Marcos sa ospital dahil sa condition daw nito. Kasi nung nakaraan po, sa tutusin, wala naman talaga tayong pakialam dito. Wala naman talaga tayo dapat pakialam. Kaso nga lang, nung nakaraan kasi, nung naispatan itong si Pangulong Marcos, at alam niyo yung tipong kahit nakaupo lang ay hingal na. At iba na rin yung aura niya. So, medyo nag-aalala. Wow, nag-aalala ka, Jay? Medyo may mga balita na itong si Pangulong Marcos daw ay may matinding karamdaman. So, ayan yung titignan natin. Ayan po yung titignan natin. Pero ito po yung masasabi ko sa inyo. Alam nyo, kapag ikaw ay naging masama, pag ikaw ay mabuti, ikaw ay talagang naging demonyo sa isang bansa, sa isang lugar, ay yung tadhana na talaga ang maniningil sa iyo. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kapangyarihan, kahit ang higaan mo ay ginto, kapag siningil ka ng karma, pag ikaw ay talagang hinatulan na ng pagdurusa dahil sa mga nagawa mong kasalanan, ay talagang hiwalang sinisino yan. Kahit presidente, maging hari, maging kung sino ka pa pinakamalakas na tao sa buong mundo, kapag binigyan ka ng Panginoon Diyos ng isang karamdaman na talagang pagdudusahan mo habang buhay, talagang hindi ka dyan makaka-atras. Alam naman natin, alam nyo, yung isang pamilya na talagang lintik ang nangyaring nakawan. Oo, lintik yung nakawan, lintik yung ginawa nila dito sa ating bansa, ay siningil ho sila ng unti-unti.
At talagang ang masakit pa doon, talagang pinahirapan sila hanggang sa pagtanda nila. No, alam nyo, yung mga demonyo at mga na tao talaga, yung mga halangang bituka. Ako gusto ko talaga na hindi naman masamang yung parang pinapatay mo na yung tao kahit na buhay pa. Hindi naman ganun, no. Pero kadalasan kasi pag yung isang tao na yun may pagka-demonyo talaga. So makakaisip ka talaga ng di maganda. So, good luck kasi yun ang bali-balita na critical nga at may ipapakita ako sa inyong video kung at kayo din ang bibigyan ko kayo na husgahan itong video na to kung ito man ay totoo o hindi. Pero syempre, doon pa rin po tayo sa ating ama, sa talagang nagmahal sa buong bansang Pilipinas, sa talagang nagmalasakit sa Pilipinas. Ang latest update mapatungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at eto na nga po yun. Yan ha. Ang ganda-ganda naman ng future president natin, no? Ang ganda naman ng future president natin. Balakpakan muna. Alam niyo, gusto ko na magpapayat talaga. Kasi para makasama na ako maging bodyguard ni Vice President. Ito promise, nagba-viral po ang mga yan, katulad niyan itong pulis na to, gwapings no? At yung mga angkor ng SMNI na naggagwapuhan daw. Kasama kaya kami doon? Kasama kaya ang banateros doon sa mga nagagwapuhang angkor ng SMNI? Di tayo kasama doon, no? Kasi di sa totoo lang, lahat to ng mga ba't lumakay? Lahat to ng angkor ng SMNI talagang mga artistahin. Nandiyan sila Sir Franco, Sir Carlo, marami, sila Jade, sila Sir MJ, Admar, sila ang dami nila talaga. Kaya nga ngayon ay nagba-viral lalo sa TikTok dahil ang pupogi daw ng mga angkor ng SMNI. Pogi na, totoo pa magbalita, ganun dapat no? Yung iba, churarat na nga, fake news pa. So ito, papanoorin po natin ang latest update kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pasok, future president. Hindi ko siya mapakausap sa inyo kasi baka bawal. So, baka mawala yung telephone privilege ba. So, yes. Narinig niya kayo. Narinig niya kayo and sabi niya na please extend to them my thank you and we should all hope for the best. Please extend to them my thank you and we should all hope for the best. And sinabi din niya na lahat ng everything that I did was for my country, whether that statement is acceptable or not. But that is my statement. Everything I did for my country. Yeah, BP, so ang haba ng pag-uusap ninyo, how is he? Is he taking his medicines properly? Meron bang special nurse na or doctors na tumitingin doon just to make sure that he gets all his medicines? Yes, there is a doctor supervising his medical plan. Earlier this morning, I talked to the doctor, and then I was asking if she can explain to me what they are doing. But there's a doctor-patient confidentiality about that, so I just asked her just take care of him, and she said that she's doing that, and her visits are frequent with President Duterte because of his age, and she understands that he has medical conditions that need to be monitored. Pero yung mga medicines po niya sa Pilipinas, naiinom naman po niya dito? Yung tanong ng doktor sa Pilipinas, kasi meron siyang mga doktor doon sa Pilipinas, may medisina, pinadala natin dito yon, binigay natin doon sa loob.
Yun yung gusto makuha ng doktor sa Pilipinas. Pero nagsabi yung doktor dito, sabi niya, hindi niya maibigay yan. But rest assured, sabi niya, I am a professional, I am a medical doctor. My job is to take care of the patient. Hindi po ba kayo worried doon, VP? Well, of course, worried tayo, diba? But we just have to trust them that they are professionals, no? At alam nila kung anong ginagawa nila. At nandoon naman na lahat ng records, no? Na-submit natin sa kanila kung ano yung mga ginawa ng mga lab tests, ano yung mga diagnosis ng mga doctors noon. So at least nakikita niya yung history, medical history ni Pangulong Duterte. Nakikita niya siguro ngayon kung ano yung mga nararamdaman, kung meron man, at makadecide siya kung anong mga gamot, kung kailangan man. But I understand. Pero sana talagang maayos. Sana wag sanang demonyohin yung mga diyan, yung mga nurse diyan sa ICC, no, na nagbibigay ng gamot kasi alam niyo naman iba naman na utak ng mga anti-Duterte. Mga mamaya anong gamot ang ipainom sa kay Pangulong Duterte, no? So mabuti na lang talaga nandiyan si President Sara Duterte. And from the lawyers, unlike daw sa Nakangiti yung Pilipinas at Amerikano. sa Amerika na mahilig magbigay ng gamot ang doktor, dito daw sa Netherlands, hindi daw ganyan yung doktor. Yes, very sila. Very conservative sila sa gamot. And I think siguro maganda din yon, no? Dahil nakita ko isang beses din yung doctor na kasama niya si Pangulong Duterte. Nung nag-request ako ng wheelchair, nagsabi yung nurse na ay hindi pwede kasi kailangan niya maglakad. And sabi ng doctor, you need to use your muscles. So ganun sila dito. Hindi tulad sa atin, no, na parang hindi pag masakit ang ulo, diretso tayo inom ng paracetamol. So, hindi ganyan dito. So, we just have to trust their healthcare programs and then their professionalism. VP, just a point of clarification. You were on the phone with your father. Aside from visiting him personally, how important is it that you still had to talk to him on the phone? Sino to? Si Maris Umali na naman nagtatanong. Mga mamaya, Maris, ano na naman ano na naman yung i-report mo, ha? Oo, alam nyo na, naaawa ako dyan sa naaawa na rin ako sa mga, sa mga reporter na yan. Alam naman natin din na sumusunod lang sila sa utos, no? Pero sana kahit papano medyo magkaroon tayo ng hiya. Dahil kung parang kahit masama na yung gagawin, susundin nyo pa rin. No? Kaya dyan sa mga ibang mainstream media, kung ako sa inyo, marami naman trabaho. Hindi mag-resign na lang kayo kung ayaw nyo talaga ng pinapagawa sa inyo. Kaso kung gusto nyo naman, bahala kayo, go lang. Basta puputaktiin talaga kayo ng supporters ng mga Duterte. Ako na nagsasabi sa inyo, kawawa kayo dyan. Apart from visiting him personally. Oo. I have no schedule today to visit him in person. The schedule this afternoon will be for Hanilet and Veronica. I was here this morning to deliver documents that was asked of me from the detention unit, so I delivered it personally to the person who asked for it. And yes, so instead of in-person visit, I was allowed a phone call. So we discussed updates in that phone call. How did the former president react upon hearing the loud shouts of support from the supporters here? Yes, nagtanong siya, sabi niya, merong mga kababayan sa labas in English kasi we're only allowed to speak in English because all our conversations are recorded. So, yan hindi, alam nyo, totoo yun. Ang mahirap pa nga daw doon, bawal pag-usapan ng politika. Hindi, totoo po yan. Sa totoo nga po, yung pagpasok doon nila Ma'am Hanilet at ng future wife ko na si Katie Duterte. Wow! Tawag dito,
bawal sila mag-usap ng politika. Kung dadalaw man, parang pag-uusapan nyo is about sa pamilya lang talaga. No? Doon lang talaga. Yun ang nakalat natin na balita dyan sa pagdumadalaw kay Pangulong Duterte. At ang pinakaano pa dyan is dapat English. Bawal kang magsalita ng Tagalog. Kasi hindi maintindihan ng mga putyang ina. Ay, sorry. No, hindi nila maintindihan kaya ganun. Alam nyo, yung dito, biglang may pumasok sa isip ko. Kasi hindi nyo napapansin yung sila Marcos, sila Romualdez, kada may mga speech sila puro English sila. Kahit nagdudubidap-dap na si Marcos sa kaka-speech, kahit nagkakabulol-bulol na sa kaka-English, tawag dito puro English talaga yung inano niya, bibihira siya magtagalog. Kasi nga daw, may mga sabi-sabi na gusto daw palaging maintindihan ng mga sabi-sabi dati na parang yung pinaka-boss nila ay parang gusto laging maintindihan, hindi pwede magtagalog para alam daw ng mga alam daw ng mga Amerikano kung ano yung plano na sinasabi ni Marcos sa mga kababayan niya. So yun ay lamang yun, no? Parang sabi-sabi lamang, wala po yung pawang katotohanan pa. Isa yung hula-hula. So tuloy natin. So, sabi niya, ay mayroong mga kababayan sa labas. Yun, sinabi niya, please extend them my thank you. We all hope for the best, and everything I did for my country, whether that statement is acceptable or not. But everything I did for my country, and I want that message out to the world. VP, on another note, do you think Senator Aime's committee's investigation can still Ito play na, a yung sa meaningful hearing. role or contribute to your Uy, ba't pursuit of justice regarding your father's arrest, considering the palace's directive preventing cabinet secretaries from attending Hoy, wag ka the mag-English, sino legislative nag- hearing under the claim nag-interview? of executive privilege? I'm not hopeful for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration right now. But I hope that it will not happen again to another Filipino. So that is the value of the committee hearings right now. Maybe they can come up with rules, guidelines, or laws that that thing that happened to President Duterte, like it's called extraordinary rendition in international law, doesn't happen to others. So it would be an example of what should not happen to a Filipino inside our country on Philippine soil. Sinabi po ni Attorney Kaufman kanina that the core defense team has already been completed. So does this mean that your duty or your task here is finally done before you go back to the Philippines and continue your role as Vice President, even as you continue your role as Vice President while you're here in the Hague? Yes, everything is organized with the lawyers, and there is already a system for the family with regard to the visiting here in the detention unit. So yes, and that the last document that was Ganda ni needed VP Sara, I no? delivered it this morning. Alam mo, kung siguro hindi to naging politika to si VP Sara, pwede pang artistahin no? Oo. Tapos matapang pa. Ganda talaga ng mga Duterte, ba talaga itsura nila? To the person inside who asked for it. So yes, my task is done itself. And that, Well organized. does that mean that you're ready to go home? Yes. I'm excited to go home. I just booked the travel arrangements. Will you seek legal aid from the Pero maging alert ho tayo kasi yung mga pag-uwi-uwi daw ni Vice President Sara Duterte, parang may mga plano na naman ang anti-Duterte na parang haharangin nila si Vice President Sara Duterte na makauwi ng Pilipinas. Parang yun mga sabi-sabi, pero syempre maging alert ho tayo mga kababayan.
Mahirap na kung nagawa nga nila kay Pangulong Duterte na maganda naman yung ginawa sa Pilipinas, lalong-lalong na rito kay Vice President Sara Duterte. Ito yung isa sa mga tinik o tinatawag na tinik sa kanilang lalamunan. Kaya medyo alert po tayo ha. Sana wag naman kasi wala namang dahilan para hindi nila pabalikin si Vice President Sara dito sa Pilipinas. At kung mangyari man yun parang malaking gulo na naman yan. Baka ayan na talaga ang tumulak sa taong bayan para mag people's power. Kaya sana hindi matuloy, no? So yun, panoorin natin to. I do not know what the discussions of because there's lawyer-client privilege. So I do not know the discussions of Nick and Attorney Kaufman and the former president with regard to professional fees. Vice President, you say your father's message to the rest of the world is everything I did it for my country. How should the rest of the world may Amerikano Anong pakialam sa bansa natin yung hayop na yan? Joke lang. Pati Amerika, talagang tutok sa issue ng talagang sinusubaybayan nila ang mga Duterte. Galing. It's about an acknowledgement of responsibility, or can you help us understand what he means by that? Unfortunately, I cannot speak beyond his words. So I guess he expected that there would be different interpretations because he said whether that statement is acceptable or not, that is my statement. So, but unfortunately, I cannot give you an interpretation, and I do not want to go beyond his words. We were caught during our interview a while ago about alliances. Yes, ma'am, sorry. Yeah. Alliances. So I discussed that with Senator Robin Padilla because he's the remaining, because there were two of them before, the chairman, former president, decades na siguro yung negosyo niya, at to him, she recently received her papers. Forward ko kasi doon tayo sa mga talagang baka may sinabi dito si Vice President Sara Duterte patungkol sa hearing. Visiting you, explaining. Maybe you've experienced the Dutch bureaucracy and the other good things about the Netherlands, or bad things about the Netherlands. Meron ka bang, are you going to get some takeaways and which probably might help you also craft policies when you come home? Yes, ma'am. That question was asked last Tuesday. And I discussed one of my takeaways in the Netherlands is the mobility. So here in the Netherlands, you can choose. The person can choose how am I going to go around the Netherlands, or how am I going to go around The Hague. So I can walk, I can use a motorcycle, I can bicycle, I can use Uber, I can taxi, I can use the tram. Is that what you call it? No, the tram, and then there are the trains. So the person has a lot of options. Unfortunately, in the Philippines, we do not have that. In Davao City, when I was mayor, I knew the importance of mass transportation. That's why we started the high priority bus system during the term of President Duterte. Sadly, this is not a project that the current administration is supporting, but that it is very important